Love, pangako, hindi kita pababayaan. Hindi ko sisirain ang tiwala mo. Pipiliin ka araw-araw at mamahalin ka habang buhay. Pangako ko na kahit anong pagdaanan natin, kakapit pa din ako sa mga binitawan kong salita simula nung nanligaw ako sa iyo at sinagot mo ako. At yung pangako ko sa iyo na liligawan kita araw-araw kahit tapos na tayong ikasal. Search for an explanation. Only one thing it could be, that I was born for you. To my wife, Che, ang kwintas na ito na regalo ko sa iyo ay sumisimbolo at tanda ng aking pagiging tapat, pagpapahalaga at purong pagmamahal sa iyo. Thank you for welcoming me to your beautiful family. Let's vow to always keep time for each other. No matter how busy life gets, let's create more memories together. Until the day I die, I bless the day I was born for you. Kakilala kami dahil nung ninong niya sa binyag, tapos ninong ko sa kumpil na parang sinabi niya sa mga parents namin na bakit hindi na lang kami dalawang pagkilalanlin. So nung umuwi ako, nagpunta kami sa outing. Sa Gloria kami una nag-meet sa isang resort sa Gloria. After po nung pagkikita po namin dun sa party, or dun sa resort, Christmas party po, nag-message po siya sa akin. Tapos, sabi niya kung okay lang daw makipagkilala, tapos nag-date, tapos... Pinayagan naman niya ako manligaw sa kanya, tapos doon ako nanliligaw sa kanila, sa bahay nila, dito mismo sa Rojas. Balikan ako, Calapan, Rojas, Calapan. Hindi ako nagtanong sa kanya nung tayo na ba o ano. Basta... Tapos, sabi ko lang sa kanya noon, may sisend ako sa kanya sa messenger, tapos pag-open niya, nandun na lahat. Tapos yung pinaka-end nung website, nandun yung nakalagay na... Sinagot niya na pala ako. Hindi ako nagtanong, tapos napangiti na lang ako. Hanggang pag-uwi ko ng bahay, nakangiti ako sa motor ako. Nakangiti ako sa loob ng helmet. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Oh, I was. Hi, love. Thank you for always making me feel home. Thank you for always guiding me, taking care of me. Thank you kasi laging kapag kayong may mga naiisip ako na hindi ko kayang gawin, ikaw agad yung gumagawa. Alam ko na kapag may naisip ako, nandyan siya para maging partner ko, para mangyari yung gusto kong mangyari o yung naiisip ko. Promise na magiging kasama mo ko sa lahat ng may encounter natin sa buhay. Kahit sobrang hirap, hindi ako bibitiw. Kahit na yung pagdaanan natin is yung alam natin na ang hirap-hirap na, yung parang hirap ng piliin ng isa't isa, pipiliin pa rin kita. Sabi nila, love is like an opium. Ang pag-ibig daw ay parang droga. Nakababaliw, nakakahibang, at talaga namang pag iyong natikman ay iyong hahanap-hanapin. Kaya nga kapag usapang pag-ibig, marami ang nababaliw, marami ang nahihibang, marami ang gustong sumali basta usapang pag-ibig. At marahil kanina, si Mark Edward at si Mary Richel ay nararamdaman ng pagkabaliw at pagkahibang sa isa't isa. Si Mark Edward, marahil habang tinitingnan ang kanyang mapapangasawa na naglalakad sa gitna ng simbahan, mas lalo siyang nababaliw at nahihibang para kay Mary Richel. At si Mary Richel, tama ba ang aking bigkas? Mas lalong nai-inlove habang siya'y naglalakad papalapit patungo kay Mark Edward. Dahil
na marahil naaalala nyo nung kayo ay unang magkita o magkakilala. In love na in love kayo. At kung yun ang inyong nararamdaman kanina, okay lang iyon. Okay lang na ma-in love sa isa't isa. Sabi nga, falling in love with someone happens in an extraordinary way o sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaya pag na-in love ka, hahayaan mo lang mahulog ang sarili mo sa inyong mga kasintahan. Sa sandaling ito, Mark Edward at Mary Richel. Falling in love ends now. Falling in love stops now. Why? Because married life is not a business of falling in love with each other, but a business of staying in love and growing in love. Inyong pakatandaan, ayon sa karanasan ng marami, falling in love is easy, but staying in love is hard. And growing in love is a blessing. That is why, be the best version of yourselves and love God above all. Ngunit sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ako palagi. Kung balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon na. Pag napaligiran ang ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Oh, eto tayo. Sabi ng mundo, kapag ang may asawa nagkaroon ng kabit, mas mahal niya yung kabit kaysa dun sa kanyang asawa. At yun din ang gusto kong sabihin sa inyo, Mark Edward at Mary Richel. Pinapayagan ko kayong magkaroon ng kabit, basta ang kabit ninyo ay si Jesus. To love God above all. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Sa pagdating ng ating pilak at ginto, Diamante may abutin, ikaw pa rin aking bituin, nagtatangi kong dalangin kung sa huling Mary Richel Amery, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mark Edward na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ikaw naman, Mark Edward, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mary Richel Amery
Opo, Father. Wala pa. Teka lang. Na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Opo, Father. Mark Edward at Mary Rachel Amery. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugiin ng mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila'y inyong palakihin bilang mabubuting mamayang Kristiyano? Opo, Opo, Father. Father. Mary Rachel, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Mark Edward na naririto ngayon alinsunod sa batas at tuntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ikaw naman, Mark Edward, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Mary Rachel Amery na naririto ngayon alinsunod sa batas at talatuntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikating sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. To my palagi, my love, Mark Edward, I am really amazed how God wrote our story. I remember the time na palagi kong pinagpipray kay God na i-guide niya ako sa magiging decision ko at pipiliin ko. During the time na hindi pa ako ready, palagi ko sinasabi sa kanya, hindi pa po ako ulit ready, hindi pa po ako handa, gusto ko po munang mag-grow at mas makilala ang sarili ko at makasama muna ang family ko para mag-enjoy sa life. Year 2022, pagpasok ng taon, sinabi ko nun kay Lord, Lord, ready na po ako. Then nasulat ko din yun sa planner ko na in your perfect timing, Lord. Hindi po ako magmamadali pero hihintayin ko po yung taong pinagdadasal ko sa inyo. The person that I am praying to God before year 2022 ends, we've met. The time you've reached out para mas makilala kita, makilala mo ako, at makilala ka ng family ko sa lahat ng effort. Thank you. Sa lahat. Sa lahat ng letters na binasa mo, thank you for understanding sa lahat ng no, yes, and not yet. I really appreciate you for that. Thank you for always making the first step para maging mas close tayo. Ikaw yung palaging makwento. Kasi mahihain ako until I realize na mas madaldal na ako sa iyo ngayon. You made sure na magiging comfortable ako, nakasama ka. Simple things, but one of the most important thing para maging strong and ang connection natin at yung band sa isa't isa. We know na walang perfect person, no perfect man or a woman. I saw an imperfect person who is perfect to me. May mga times na nagbiburuan tayo, tawanan, we also have deep talks. Then napag-uusapan din natin kung tanggap ba natin yung differences ng isa't isa. Before entering the relationship, we know that we have our own strength and weaknesses. To make our relationship work, minahal natin ang kahinaan at kalakasan ng bawat isa. I know we can do great things when we are together na in every situation na kahit anong mangyari, pipiliin natin ang isa't isa at tayo ang magkakampi sa lahat ng bagay. Ikaw ang pipiliin ko palagi at araw-araw. I am thankful to God that I found you. Before you came into my life, I always talk and pray to God. But sometimes, di ba, sinasabi natin na, Lord, bakit ako? Bakit ako yung may pinagdadaanan? But you are my constant reminder sa maliit or malaking bagay, may pinagdadaanan or wala, huwag makakalimot tumawag at magpasalamat kay God. May mga times na nagkakwento rin ako sa iyo about my family.
I grew up to a family na sobrang close. Strong at tight yung bond. Parents na palaging supportive at palaging nandyan para i-guide kami. Mga tito at tita na parang mga magulang ko, mga pinsan na sa sobrang close para na kaming magkakapatid. Every time I talk to God, I thank Him dahil na-bless niya ako sa napakagandang environment, sa napakagandang family. Our family taught us to pray always. Growing up, pinagpipray ko kay Lord to meet a good man, a man who loves God, a man who is family-oriented, a man who is responsible, and a man who loves his mother. God is truly faithful to His promises, and now I am living with my prayers. Love, thank you for welcoming me to your beautiful family and for making me feel home. I love how God wrote our story, never late, never early. You just came at the right time. Truly, I was born for you. Love, starting today, I am ready to take this new beginning with you. I will love and choose you in happiness and in sadness, in every trials and in every storms. Even it gets harder, I will hold you even tighter. I love you and I pray that God will always bless and guide us in our journey. To my soon-to-be wife, Mary Shell Amery P. Bo, my love, my one and only, my strength, my everything. I love your smile, your eyes, the way you speak, and the way you make me feel perfect and special. I remember when I first saw you, it was like the most beautiful and wonderful moment of my life. The first time I saw your eyes and smile, I knew from that moment you are the one I've been praying for, and I realized that God's timing is always perfect. So I promise to myself and to God that I will never break your trust, will never break your heart, will always be there to protect you and be right beside you in times of problems or happiness, in sickness and in health. Mamahalin kita habang buhay at pipiliin ka araw-araw. Pahalagahan ka palagi. Ama namin, kami po ay inyong loobin, magkaisa ng kaloob at damdamin, mula ngayon at ginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Cheche, kailan may hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mark, kailanmay hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Cheche, kailan may di kita pababayaan. Ibinibigay ko sa iyo ang mga aras na ito na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ang ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mark, tinatanggap ko ito
at nangangako akong magiging iyong katuwang at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Ang inyong pagtataling puso, ang Diyos ang may dahilan. Kaya nga sabi sa mabuting balita, huwag paghihiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. At yun din ang gagawin ninyo. Kung kanina sinabi ko, from Monday to Saturday, be the best husband, and from Monday to Saturday, be the best wife, but on the 7th day of the week, be the best Catholic. In order for you to stay in love and to grow in love, you must learn to love God above all. Uulitin ko, falling in love is easy, but staying in love is hard, and growing in love is a blessing. Balikan man ang hirap, luhat lahat. Ikaw ang paborito kong desisyon na. Pag napaligiran ang ingay at ng gulo, di ko pagpapalit, ngiti mo sa mundo. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman iyo ako. Sa pagdating ng ating pilak at ginto, Diamante may abutin, ikaw pa rin aking bituin, nagtatangi kong dalangin kang sa huling sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. mahal sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo iyo ako. Palagi. What if we walked into the airport and bought a ticket at the counter and just flew? Spin the globe and close your eyes. I'll go anywhere it lands with you. Let's stop thinking about it. The world will go on without us. We'll disappear somewhere. If it's you and me, I'll be there. Let's drive to Vegas, your own Mercedes. Just wander aimless, take this freeway until it ends. I know I'm crazy, but so are you. Let's drive to Vegas, baby, right now. Let's drive to Vegas. Ito lang sa inyo. Lagi niyo magmahalan. Huwag kayong sinungaling
magsinungaling sa isa't isa. Ayun! Huwag magsisinungaling. Sabi nga ng pare, ito daw ng pagsasama ng matagal ay magsimba. To my ate, I'm grateful to have you as my sister. Thank you for always being there for me, for listening to my rants, and for supporting me. Thank you for spoiling me, and I promise to spoil my future pamangkins just as much. To Kuya Mark, on behalf of our entire family, cousins, titos and titas, I want to officially welcome you into our family. We are happy to have you as part of our lives. I am so excited to see the journey that lies ahead for both of you. As you embark on this new chapter, I pray that God's grace and blessings be with you every step of the way. May your bond and love grow stronger with each day. Congratulations on your marriage. Parang ang sarap sa feeling na pakakasalan mo o makakasama mo habang buhay yung taong pinag-pray mo at dinream mo, 'di ba? So, ang sarap na sa pakiramdam na ganun kasi naramdaman ko yun as a married woman. So, ang wish ko and prayers ko para sa inyo ay magkaroon kayo ng wonderful and blissful married life. You both deserve such happiness. But always remember, there is no perfect relationship, but two imperfect individuals who are trying to complement and bring out the best in each other. Please always keep your communications line open and learn to compromise. Put God in the center of your marriage. And marriage is not always rainbows and butterflies. It is full of challenges, and you have to make a conscious effort to make it work. When the going gets rough and tough, and you want to give up, balikan nyo lang yung mga nung time na ma-inlove kayo sa isa't isa, yung time na, ano ba yung nagustuhan ko sa kanya, and mawawala yung mga, parang babalik ulit yung fresh na pagmamahal. And, as always put, and always ask for God's guidance para malampasan nyo kung ano man yung mga challenges sa marriage niyo. Like what I've said during our little inuman 2 nights ago, you have to know each other's love language kasi mas maiintindihan nyo at mas malalaman nyo kung paano nyo mamahalin ang isa't isa. Lastly, and my personal advice to Mark, happy wife, happy life. So alam mo na kung anong gagawin mo. Just wondering, just take this freeway until it ends. I know I'm crazy, but so are you. Let's drive to Vegas, baby, right now. Let's drive to Vegas. Let's drive to Vegas. And while we're out there, we can see the Grand Canyon. It's been on my list since I was a little kid. Just you and me. Excited ka na ba mamayang gabi? Hindi ko na ito itutuloy. Ikaw nang mag-host. You're on Mercedes. Just wondering, let's take this freeway until it ends. I know I'm crazy, so are you. Let's drive to Vegas, baby, right now. Let's drive to Vegas. Let's drive to Vegas. I know I'm crazy, crazy about you. Let's drive to Vegas, baby, right now. Let's drive to Vegas. Magandang gabi po sa ating lahat. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa napakagandang araw na kanyang itinakda. Ang araw ng pag-iisang dibdib ni Mark at Che. Che, welcome sa family namin.
ang pamilyang malulusog. Hindi lang sa katawan, pamilyang malulusog pati puso. Salamat sa pagmamahal mo kay Mark. And of course, salamat din sa pamilya ni Paring Rick, ni Maring Ami, na siyang nagsilang kay Che, na siyang itinakda ng ating Panginoon para kay Mark. Thank you very much. Maraming salamat din sa lahat ng mga ninong at ninang na nagpaunlak at tumanggap ng responsibilidad bilang pangalawang magulang ni Mark at Che, na willing gumabay, manalangin, tumulong sa kanila, sa buong entourage at sa mga nakiisa upang maging maayos, masaya at matagumpay ang napaka-espesyal na araw kina Mark at Che. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din ako sa aking asawa na bagaman hindi ko na siya naging kagapay sa pagpapalaki kay Mark, naniniwala akong may isang nananalangin para sa amin sa presensya ng Diyos. At lalo na ngayon na si Mark at Che ay bubuo na ng isang pamilya. Mark, your papa must be very proud of you as you try to follow his footsteps, even walk the path that he has taken. Try to live the life that he lived, and have become the man that he wanted you to be. We are proud of you for the man that you are now. Mark at Che, ang puso ko ay nagagalak. Punong-puno ng tuwa at dumating ang araw na ito na kayo ay pinag-isang bibig. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Kayo ngayon ay isa na at dalangin ko sa Diyos ay buklurin kayo ng kanyang pag-ibig. Ingatan kayong palagi, pagpalain at pagkalooban ng mga anak at pasaganain ang inyong buhay at maging patotoo ng kabutihan ng Diyos sa inyong pagsasama. May God bless your marriage and your lives as you live as one. Che, anak, salamat sa iyo at alam kong mahal mo si Mark. Narito lang kami palagi, kaming iyong mga magulang, kasama ang iyong mga ninong at ninang, kaming mga pamilya ninyo, upang maging gabay ninyo anytime na kailangan ninyo kami. Mark, anak, una ay Diyos, pakaibigin at mahalin mo si Che. Mag-ibigan kayo palagi. Binabati ko kayo, pagpalain ng Diyos ang inyong pagsasama. I love you both.
you, from today, there's only one competition that should be present. Ano yun? Hindi sino mas malaki ang kita, hindi sino mas marami ang ipinapasok sa tahanan, hindi sino mas maraki ang nasasakupan, hindi sino mas maraming kamag-anak. There's only one competition. That is, who loves more. Siya. Ay, siyempre siya. Parehas kami. Tsaka. Hindi, wala. Parehas kami nagbibigay. Something sweet. Chicken and spaghetti sa Jollibee. Dati, hindi siya mahilig sa coffee. Ngayon, mahilig siya sa coffee. Matamis. Basta matamis. Sa Kalapan. Sa Antilolas. Hindi ko po nabilang. Basta, ilan na po ba yun? Hala, hindi ko po alam. 25. Ay, March, April, May, June. 1 year and 3 months. Tama po ba? Ay, ilan yung 12, 13, 14, 15? Parehas, kung anong trip. Hindi ko po alam. Or, Dog style. ano po yun? Tiyaya. Ha? Totoo pa ba yun? Totoo pa ba yun?